Ano po yung natutunan natin last February? Ilan ang love na inaral natin? Ilan? 8. Ano-ano yon? Eros ang number 1. Then, Ludus. Ano yung Eros? Physical. Okay, next. Ludus. Ano yung Ludus? Playful love. Huwag kang titingin sa katabi. Number 3. Tapos na. Hanggang doon na lang. Ano? Phileo. Okay, brotherly love. Ano pa? Philotia. Ano yun? Self-love. Then, pragma. Practical. Ano pa? Storge. Family love. Ano pa? Manya. Okay? Ano yun? Ha? Obsessive. Akin ka lang, di ka mapupunta sa iba. Walang makikinabang sa iyo. And? Agape. Ano yung agape? God's love for mankind. Yun yung pagmamahal ng Diyos sa atin na walang inaantay na kapalit, walang hinihingi. Pero kung ikaw mamahalin ng ganun, hindi ka ba magmamahal din in return? Sinong mamahalin mo? Yung Diyos na nagmahal sa'yo nang walang hinihintay na kapalit o yung tao na hindi ka naman mahal pero minamahal mo? Alin ang pipiliin mo kung ikaw ay wise, kung pragma ang gagamitin mo? Sinong pipiliin mo, yung minamahal mo o yung nagmamahal sa'yo? Wala. Mahirap yung tanong na yun, ha? Kanino ba ako pupunta? Sa minamahal ko, sa nagmamahal sa akin? Kayo? Kanino? Ha? Doon sa mamahalin mo, hindi ka pa sigurado kung babalik sa'yo yun. Pero yung nagmamahal sa'yo, sigurado na yun, di ba? Wala kang lugi doon. Sa tanong yung katabi mo, ganyan ka ba mamili? Yung nagmamahal sa'yo? Ngayon, si Lord minahal tayo. Okay? Minahal tayo ni Lord. Bago ako pumunta sa panibagong topic, gusto ko lang isingit, ihabol kasi kinapos tayo ng oras last month. Kung minahal tayo ng Diyos, dapat lang din naman mahalin natin siya. Correct? Kung minahal tayo ng Diyos at binigay niya lahat, tinodo niya, without any reservation, binigay niya lahat, siguro naman, hindi naman masama at dapat lang, bagamat, hindi niya inaantay yung kapalit dahil pag nagmahal ang Diyos, ganun. Kaya lang, kung hindi mo babalik yung pagmamahal na binigay niya sa'yo, so parang walang nangyari. Hindi mo na-reciprocate yung ginawa ng Diyos. So ang sabi ng Mark 12:30, sisingit ko lang to bago tayo sa bago nating series, you shall love the Lord your God with all your heart. Mahalin mo ang Diyos mo, Panginoon mong Diyos, ng buong puso. So ang hinihingi ng Diyos na pagmamahal is buo, hindi tira. Sabi mo sa katabi mo, buo. Kasama yung oras, kasama yung talent, kasama yung pera, buo. And then, yung word na heart is the center of your being, of our being. Pag sinabing mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong ikaw, sentro si Lord dapat. Hindi pangalawa, sentro. Lahat ng ginagawa mo, kasama si Lord. And then, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Soul is your emotion. Kaya nga yung meeting ko kahapon sa music team, sabi ko ang emotion, bahagi ng pagsambayan. Hindi pwedeng mawala dahil inutos ni Lord. Love the Lord with all your soul, with your emotion. Okay? Emotion. Lahat tayo emotional being. And with all your mind. Ginagamitan ng utak ang pagmamahal sa Diyos, hindi blind. Ginagamitan ng isip. Kaya ang mga tunay na Kristiyano hindi bobo. Hello? Ang tunay na Kristiyano hindi bobo, hindi tanga. Hindi naloloko ng sino-sino man, lalo na mga politiko. Hello? Ng mga TikTok at mga posts, hindi naloloko. They know the facts. They know where to get it. Hindi doon sa kaibigan na kalaban ito, kalaban yan, hindi. Alam nila kung saan. When it comes to the Bible, to the Word of God, alam nila kung ano ang tama dahil binabasa ang Biblia. So, ginagamitan ng utak, hindi emosyon.
Ang Pilipinas punong-puno na emosyon, kulang utak. Kaya nga may araw ng puso, walang araw ng utak. Kaya nabubudol tayo eh. And with all your strength, mahalin mo ang Diyos ng may buong kalakasan. Yung pagkita ng pera, ginagamitan po ng lakas yan. When we worship God, worship is the expression of love to God. When you love God, you express it in worship. And when we give, that is worship. Ginamitan natin ng energy yan, ng lakas, yung pagkita ng pera. Bahagi yan sa pagmamahal ng Diyos. Do you love God? So lahat yan kasali. At sabi ng John 14:15, if you love me, sabi ni Jesus, obey all my commandments. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo lahat ng utos niya na nakasulat dyan sa Biblia. John 21:15-17, sabi ni Jesus kay Pedro, nung nag-backslide si Pedro at nakabalik, Peter, do you love me more than this? Saan? Sa mga isda, sa trabaho, sa negosyo, sa lahat ng meron siya. Ang tanong ni Jesus, do you love me? Ang sagot ni Peter, yes Lord, I love you. So ang sabi ni Jesus, 3 times, pakainin mo yung mga maliliit kong tupa. Kung mahal mo si Lord, nag-aalaga ka ng tupa niya. Ano yung tupa? Yung mga bagong Christian. Kaya ka dapat nagba-Bible study ka. Feed my lamb, sabi niya. And then, second question, do you love me more than this? Sabi ni Jesus, tend my sheep. Pag sinabing tend, alagaan. Pakainin mo yung mga tupang maliliit, alagaan mo yung lumalaki. And then, sabi niya sa pangatlong tanong, do you love me more than this? Feed my sheep. Pakainin mo yung tupa, alagaan mo. Nung lumago na, alagaan mo pa rin. So, paano mamahalin ng Diyos? Buong puso, buong lakas, sundin mo lahat ng kanyang utos at humawa ka ng tao, Bible studyhan mo. Yun yung tunay na nagmamahal sa Diyos. If you love me, feed my sheep. Tanungin mo katabi mo, may inaalagaan ka na bang mga tupa ni Lord? Tanungin mo, meron? O tupa ka pa rin na inaalagaan? Hindi po ako tupa, tupak. Minsan nandyan, minsan wala. May tupak ba? Lahat tayo, tupa. Pero darating yung panahon, nag-aalaga ka rin ng tupa. Amen? So this is how we love God. Sing it ko lang. And then this is our series for this month. Mamadalain ko po. Sana matapos natin ngayon. So let's pray. Let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes. Panginoon, pagpalain mo itong aaralin namin. Hayaan mo ng mga puso namin at isip ay handa na tanggapin ang mga mensahe na gusto mong marinig at matanggap namin. May tanim ito sa matabang lupa kagaya ng aming narinig na awit at hayaan mo, Lord, mamunga ito ng marami, hindi masayang. At ikaw, Lord, ay lukuban mo kami ng presensya mo habang nakikinig kami. Marinig talaga namin na ikaw mismo nangungusap sa puso namin. Surround us with your warring angels, Lord, and bless and anoint your word, your servant. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. So the parable of Jesus, Matthew 13, apat na kategory itong parables na to. Ibang, mga 6 at least 7 na parables, pero mahahati mo sa 4. So yung una is the parable of the sower. Matthew 13 verse 1 to 3. That same day, Jesus went out of the house and sat beside the sea. Sarap, no? Paglabas mo, dagat agad. Kuya-kuya-kuy ka sa tabing dagat. And the great crowds, yun lang. Paglabas mo sa tabing dagat, ang dami namang asungot na dumating, gathered about him so that he got into the boat and sat down and the whole crowd stood on the beach. Wow, beach talaga, dagat. Namimiss na natin. And he told them many things in, sabi niyo, parables. Parables. Marami siya sinabi pero ginamitan niya ng mga parables. Ano sa Tagalog yung parables? Siyempre, parabola. And then, sabi niya ganito, a sower went out to sow. And as he sowed, some seeds fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil. And immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched. And since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain. Some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, may tenga ba kayo? Let him hear. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. What is this parable of the sower? Sabi ng
Nakasulat ito sa Matthew, nakasulat ito sa Mark, nakasulat ito sa Luke chapter 8. Sabi doon sa Luke chapter 8 verse 11, inexplain ni Jesus yung parable. Sabi niya, now the parable is this, the seed is the word of God. Yung butong tinanim ay salita ng Diyos. Okay. And then sabi dito, yung nagtanim, during that time na nagsasalita si Jesus, ang nagtatanim siya mismo. Kasi siya yung nagpipreach, siya yung nagtuturo. Pero sa panahon natin ngayon, ngayong oras na to, ako ang nagtatanim. Pag nagba-Bible study ka, ikaw ang nagtatanim. So ang tinatanim mo yung salita ng Diyos, yun yung binhi, yun yung buto. So the sower is the pastor, the preacher, the teacher of the word, the Bible study leader. So nagtatanim tayo ng salita ng Diyos. Siguraduhin natin na yung tinatanim nating buto, hindi kinain ng mga langgam at ng mga insekto. Dahil ang butong tapyas-tapyas, kulang-kulang, hindi tutubo, putol na buto, sirang buto, bulok na buto. Sa time na to, nung si Jesus nagtuturo, walang issue sa quality ng seed kasi tama yung tinuturo niya. Pero sa panahon natin ngayon, may mga nagtuturo na hindi inaral yung tinuturo. Kaya pag tanim, hindi tumutubo. Kung ikaw Bible study leader, dapat inaaral mo yung tinuturo mo. Dapat alam mo yung tinuturo mo. Dapat kabisado mo. Dapat kompleto yung tinuturo mo. Kung Bible study leader ka. Sino Bible study leader dito? Taas sa kamay. Ayan, sabi mo, ayusin mo ha. Dahil baka tanim ka ng tanim, tapos walang tumutubo, nagtataka ka, mali-mali yung butong tinatanim mo. Kulang-kulang. May manual tayo, dapat inaaral nyo ha. Yung inductive, dapat nakikinig kayo sa preaching ha, tapos ipinapasa nyo ha. Dahil kung hindi talaga tutubo yan. But in this context, si Jesus yung nagtanim, sigurado ako na yung buto maayos. And in my case, marami na ako naririnig, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Ang comment lagi, ang galing ko magturo. Malinaw. So therefore, wala akong problema sa tinatanim kong buto ngayon. Tama? Walang problema sa buto. So ang problema, yung tinaniman. Yung apat na klase ng puso na nandirito, the parable of the sower speaks of apat na lupa. Yung apat na lupa ay apat na klase ng puso ng taong nakikinig sa salita ng Diyos. Andito sila ngayon yung apat. Okay? Sabi mo, nandito sila ngayon. Sino ka dun? Malalaman mo kung alin. So yung apat na to, simulan natin sa the wayside listener. Sabi dito sa Matthew 13, 18, 19, in-explain ni Jesus yung parable. So ang binhi ay salita ng Diyos. Ang naghahasik ng binhi, yung nagtuturo. Ngayon, yung nakikinig, sila yung tinataniman, yung puso. Hear then, Matthew 13, 18, hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the wayside. Yung unang binhi, nalaglag sa daanan. Alam niyo naman, yung mga taniman ng palay, di ba? Meron diyang daanan, pathway. So inaapak-apakan ng mga tao yan. Yung iba doon nalaglag. So ang sabi dito, ito yung mga tao na nakinig pero hindi naintindihan. Bakit hindi nila naintindihan? Dahil hindi ba maliwanag magturo si pastor? Hindi ba marunong magturo yung Bible study leader? Or ito ang dahilan. Sabi kasi dito sa kwento, pag tinagalog mo, umattend itong mga to pero walang nangyari sa buhay. Okay? Umattend sa Judea pero walang nangyari sa buhay. Bakit? Those who heard but don't understand, hindi nila naintindihan. Bakit hindi naintindihan ang message? Ito yung mga kadahilanan. Ilan sa kadahilanan? Distracted sila. Pag may dumaan, titingnan yan, may lumabas. May bata. Kaya nga yung house rules kanina, yung mga announcement, ang bata dapat nandun sa kidsona. Walang tatayo-tayo, walang lalabas-labas, walang mag-iingay, walang magkikwento. Kasi pag ikaw nakikinig, tapos distracted ka, dami mong napapansin, dami mong nakikita, hindi mo maintindihan ang turo. Kung kailan yung topic patungkol sa iyo, bigla kang magsisiyar, lalabas-labas ka, wala ka sa focus. Biglang yung cellphone mo magri-ring, kaya pinapapatay yung cellphone, di ba?
Biglang may tatawag. Lahat yan, distraction ng demonyo para hindi ka makapokus. Lalabas-labas ka o tulog ka during preaching. Tingnan mo yung katabi mo. Sige nga, pumalakpak nga lahat ng tulog. Maingat sila ngayon. Maingat na maingat. Pag tulog ka, wala ka talaga maintindihan. Sabi mo, wala. Ikaw to, the wayside listener. Walang naintindihan, distracted, iniisip, napatay ko ba yung kalan kanina? Bago pumunta rito. Tapos ang layo ng bahay mo, no? Uwi ka na. Biglaan niya naisip ngayon, di ba? Biglaan naisip nila. Suggestion. Auto-suggestion. Oy, lalabahan ko mamaya. Ano kayang pagkain pagkatapos ng preaching? Ano kayang kakain? Walang maintindihan. Ang daming iniisip. So kayo, ang wayside listener. Sabi dito, some fell along the wayside and was trampled underfoot. Tingnan niyo yung concern dito. Nagtanim, pero dahil daanan, naapak-apakan. May mga taong nanggugulo para hindi mo maintindihan yung message. Minsan may kakalabit sa'yo, di ba? Ikaw yun. Gaganunin nyo lang yung katabi nyo pag sinabi ni pastor, sabihin mo sa kanya. Pero pag hindi, tumahimik ka. Ako pag nakikinig ng preaching, seminar, training, katabi ko Sister Jerin, pag may tatanong, mamaya. Ayokong may kumakausap sa akin habang nakikinig ako ng Word of God. Gusto ko ma-absorb lahat. Lalo na kung nagbayad ako. Sayang naman. Tanungin niyo siya. Kahit saan, ayokong may kumakausap sa akin. Dahil gusto kong ma-absorb. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kausapin. Hindi tayo magkakilala ngayon. Okay? Sayang, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos dahil wala kang naintindihan, apak-apakan lang. At ang sabi rito sa verse 12 ng Luke 8, the devil takes the word away so that he will not believe. Kaya hindi ka magkaroon ng faith. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Hindi ka nakakaintindi, distracted ka, tulog ka pa minsan o kadalasan. Nabigyan niyo na ba ng wasabi candy yan? Lagyan niyo ng wasabi candy para gising. Ngayon, sino ang may problema? Pag ganyan ka, ikaw. Then, sabi dito, they will not believe and they will not be saved. Di ka masisave. Ano yung save sa Bible? Nabanggit ni Joyce kanina. Lagi kong tinuturo ito. Ang save, ito kahulugan. Hindi ka pupunta ng impyerno. Save from hell. Pangalawa, kasi ito ay spirit, soul, body, and finances. Kasali yan. Incorporate yan. Holistic yan. So pag-save means, hindi ka pupunta ng impyerno. Pinatawad ka sa kasalanan mo. Deliver ka sa kasalanan mo. Deliverance from all the curses. Kahirapan tanggal. Kagalingan meron. So ito ang meaning ng save. So kung ikaw hindi nakakaintindi ng naririnig mo, the devil will prevent you from receiving all this. Wala kang forgiveness, kaya paulit-ulit yung kasalanan mo, hindi ka makalis-alis dyan sa simpleng kasalanan na yan. Bakit? Hindi ka nakakalaya kasi hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos, walang faith na pumapasok sa'yo. Wala. Attend ka pero walang nangyayari, di ba? Uma-attend pero walang nangyayari sa buhay. Ito ang wayside listener. So, bakit naghihirap ka pa rin hanggang ngayon? Ang tagal-tagal mo na sa Diyohiya. Kasi hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos na nagpapala sa'yo. Hello? Sino may problema? Yung buto o yung tumanggap? Yung tinaniman o yung tinanim? O yung nagtanim? Yung tinaniman. Bakit? Tulog. Sabi mo, tulog. Hoy! Gising! Distracted! Out of focus! Daming iniisip. Pag nasa church kayo, si Lord lang ang nasa isip nyo, yung negosyo nyo, isara nyo muna yung cellphone nyo. Amen? Pangalawa, rocky ground. Matthew 13:20-21, as for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word. Nakinig din. Lahat ito nakikinig, lahat. And immediately, agad-agad,
Tinanggap, receive it with joy, yet he has no root in himself but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately, tingnan niyo yung word na immediately, agad-agad tinanggap, agad-agad naniwala, tuwang-tuwa, ang galing ni Pastor. Attend ka uli next month, ha? Hindi na makita. Ang galing daw. Immediately naniwala, immediately din, nawala. So itong klase ng taong ito, emotional listener, galing. Bless na bless ako. Excited ako. Ganon sila. Pag may naramdaman kang ganyan na tao, bantayan mo na yan. Immediately receive with joy, tuwan-tuwa, kaso walang ugat dahil nalaglag sa mga batuhan. Alam niyo naman, pag nagtanim kayo ng buto ng kamatis, doon sa ibabaw ng bato na konting lupa, ang bilis tumubo nun. Pero hindi yun tatagal. Mamamatay din yun. So it endures for a while. Nung dumating yung pagsubok, persecution, wala na. Agad-agad nawala ito. Sabi ng Luke 8:13, they believe for a while and in time of testing, fall away. Yung mga, ay ang galing, ang saya, blessed na kami. Pero pag dumating yung pagsubok, nawawala na yan. Sandali lamang silang naniniwala, sabi sa Lucas 8:13 sa Tagalog, sandali silang naniwala, pero nawala din. Saglit lang may nangyari naman, mabilis maniwala, mabilis din mawala. Ito yung mga taong excited, unang nagpapabautismo. Unang sumusunod. Ayaw magpahuli nito. Pero maya-maya, alaws na. May kilala kayong ganon? Excited. Galing. Tayo na, punta tayo doon. Bautismo tayo, punta tayo. Lagi silang nauuna. Dahil nagmamadali, lagi itong mga to na sumunod ko, no. Pero dahil mababaw ang paniniwala at pananampalataya, hindi rin naman tumatagal itong mga taong ito. May kilala kayo, wala? Okay, good. Wala na rito. Wala na nga rito eh. Meron, marami akong kilalang ganyan, pero wala na rito. Mabilis maniwala, mabilis din mawala. Sila yung hindi nagpapatuloy kay Lord, nagbabackslide. Okay? So sila yung pag dumating na yung mga pagsubok, dumating na yung mga problema, ayawan na. Okay? Ayawan na. Tigil na. Pangatlo, Matthew 13:22. As for what was sown among thorns, pangilan na to? Pangatlo na. This is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Ito namang pangatlong listener, nalaglag sa may mga damo-damo yung binhi. Okay? Tumubo siya, kaya lang kasabay niyang tumubo yung mga damo. Yung word na cares dito means worry. Sa Greek ay merimnao, anxiety, divided mind. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos o nag-aaral ka ng Bible study, uma-attend ka sa church, marami ka pang mga bagay-bagay na iniisip. Sabi dito, here's the word. But the cares, the merimnao of the world, and deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Sa Luke 8:14, sabi dito, dinagdag yung pleasures of life. Masyado siyang nahuhumaling sa kayamanan, sa mga bagay-bagay ng mundong ito, at sa kalayawan. So, they hear, but as they go on, sabi dito, their way, they are choked by the cares, riches, and pleasures of life. Their fruit does not mature. Etong pangatlo, medyo tumagal. Yung una, wala talagang nangyari. Yung sa wayside, pag-uwi niya dyan, paglabas ng pinto, wala. As in, wala. Bakit? Ang dami niya iniisip eh. Humihilik pa siya habang nagtuturo si pastor eh. Ano yun? Speaking in tongues. Ay, nako. Wala talaga nangyari. Yung pangalawa naman, ano yun? Anong heart? Rocky heart. Tumagal ng konti. Ito walang nangyari, number one. Yung pangalawa, medyo may nangyaring konti. Kaso mababaw, namatay din. So hindi na munga, hindi tumubo. Yung pangatlo, thorny, medyo tumagal.
Medyo tumagal, namunga pa. Okay? Una, walang nangyari. Yung pangalawa, medyo saglit. Yung pangatlo, medyo tumagal. Gets? Gets? Okay, medyo tumagal. So, ang sabi dito, sa Lucas 8:14, medyo tumagal. Pero dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, busy sa work, busy sa business, busy sa enjoyment, pagka humaling sa kayamanan, gusto talaga yumaman instant, wala pong instant na pagyaman, budol yan. Okay? Pinaghihirapan ng pagyaman at tumatagal ng maraming taon. Hindi 5 years ang pagyaman. Okay? 5 years ang simula ng pagyaman pataas. Pag ikaw yumaman 5 years, malamang DPWH ka. Sigurado ako dyan. Kasi mula nung naupo itong presidenteng ito at pumasok itong mga taong ito sa construction, yumaman within 3 to 5 years. So pwede, kung budol ang labanan, pero yung clean, fair na pagyaman, 5 years pataas. 5 years pataas. Okay? So, itong taong ito, balisang-balisa, kailangan ko to, kailangan namin ito, kailangan naming magsaya, kailangan namin pumunta dito, pumasyal doon. Teka, marami ka pang utang, tapusin mo muna. Utang na loob. Kami namamasyal, wala kaming utang. Ang sinasabi ko ang pagyaman, pinuno mo yung sisidlan mo, bayad lahat, and then umapaw, dun ka kumuha sa umaapaw. Hindi dun sa laman ng sisidlan mo. Pag ginagamit mo yung laman ng sisidlan mo, hindi ka mayaman, mahirap ka. Mukha ka lang mayaman, pero sa totoo lang mayabang ka. Pasensya na ha. Ganito talaga ako magsalita, diretsahan eh. Pero pag puno, umapaw, yung umapaw, ganun yung mga incheck, yun ang ginagamit. Hindi nila gagalawin tong puno. Yung apaw. Okay? So pag ganito ka, ang dami mong iniisip, gusto ko to, gusto ko yan, gusto mo lahat, Tony Hart, listener ka, namumunga ka na sana, meron ka na sanang nadadala kay Lord, nagbabago na sana yung buhay mo, yung blessing nagsisimula na, ito yung mga bunga, ha? Blessing, taong nadadala mo, yung pagbabago ng buhay, nagsisimula ka na, okay ka na eh. Pero dahil sa pagyaman, nagkapera ka, may mga kilala akong tao, kung kailan nagkapera, nalayo kay Lord. Pag walang pera, talaga namang prayerful, Lord, maawa ka sa amin. Di ba iba, pinag-pray, Lord, bigyan mo kami negosyo, bigyan mo kami ng trabaho, binigyan ng trabaho at negosyo, nawala kay Lord. Ang hirap na mautusan yung mga Bible study leader, pag-pray mo, mawala ng trabaho para bumalik kay Lord. Ang hirap, no? Pag-pray mo, malugi negosyo para bumalik kay Lord. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan ipag-pray yun dahil mas mahalaga kay Lord yung kaluluwa mo kaysa yung pera mo. Di baling wala kang pera, mapunta ka ng langit, kaysa may pera ka, nasa impyerno ka naman. What shall a man profit if he gain the whole world but loses his own soul? Di ba? So, ganun si Lord. So ngayon, kung ikaw ito, ang dami mong gustong gawin sa buhay, gustong bilhin, gustong puntahan, kayamanan, negosyo, nawawalan ng puwang ang salita ng Diyos. Namunga ka na, nagsimula ka na, naglingkod ka na, may Bible study ka na, may ministry ka na, pero naudlot. Pera na, naging bato pa. Okay na, nasira pa. Magugulat ka, okay naman yung mga yan ah. Christian naman yan eh. Active yan eh. Ano nangyari? Thorny heart eh. Habang umaattend, habang naglilingkod, sumabay yung mga alalahanin, yung gusto niya to, pumokus ka lang kay Lord. Pag inuna mo si Lord, lahat ng bagay, ibibigay sa'yo. Hindi yung kung ano-anong iniisip mo. Lastly, the good soil. Matthew 13:23. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understand it. Ito yung nakakaintindi. Okay? He indeed bears fruit and yields. In one case, 100-fold, in another, 60, in another, 30. Itong bungang tinutukoy, ito yung mga pagpapala. Ito yung mga kaluluwang nadadala natin. Ito yung mga nangyayari sa buhay natin. Ito yung bunga ng pagsunod sa Diyos. Ngayon, paano ka mamumunga? Sabi dito, naintindihan. Paano ka makakaintindi kung ang dami mong iniisip? Paano ka makakaintindi kung hindi ka focus? Paano ka makakaintindi kung tulog ka?
Paano? So ang sabi dito, those who hear the word, understand it, sa Tagalog, umuunawang mabuti sa mensahe. Talaga hindi lang siya nakikinig, iniintindi niya. Ganun ba yun? Yung ba talaga? Oo nga, no. Ninanamnam, minimeditate, iniintindi ang mensahe ng mabuti. At ang sabi ng Mark 4:20, tinanggap. Inintindi, inunawa, tinanggap. Luke 8:15, sabi doon, hold it fast in an honest and good heart. And bear fruit with patience. Tingnan nyo, honesty, good heart, with patience. Ang bunga, hindi lumilitaw agad. Kailangan mong magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia, pagdalo, at unti-unti. Kaya nga lagi ko sinasabi, napapagpala ba ang taong sumusunod sa Diyos? Anong sagot? 100% yes. Agad? No. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya ang lagi ko sinasabi, pag may Bible study ako, unang babaguhin ni Lord within 3 to 6 months, buhay mo. After that, 1 year, kabuhayan mo, pataas. Kaya 5 years, sigurado kung masipag ka, madiskarte ka, sumusunod ka kay Lord, aasenso buhay mo. Sure ball yan. Walang duda yan, walang sablay yan. So, sabi dito, the word is heard, narinig, naintindihan, tinanggap. Ito ang good soil. Nakikinig ka, focus ka, hindi ka nagpapadistract sa problema mo, sa alalahanin mo, alam mo, God will take care of this. Pag inuna mo siya, pag inuna mo si Lord, lahat ng bagay na kailangan mo, idadagdag sa'yo, hindi mo kailangang mag-alala. Tuloy ka lang, sumunod ka lang kay Lord, makinig ka lang with an honest and good heart, at magtiyaga ka lang. Kung hindi ngayon dumating yung blessing mo, mag-antay ka lang, dadating din yan. The longer you wait, the nearer your blessing to its fulfillment. Kung tumatagal at naiinip ka na, konti pa, malapit na. Parang yung naguhukay ng ginto, tumigil kung kailan nandyan na. So, ang tagal ko na nag-church dito. 2 weeks na, wala pang nangyayari. Tagal, no? Grabe. Dagdagan mo pa ng 2 weeks. Wala pa rin nangyari. 2 weeks ulit. Wala pa rin. Another 2 weeks. Hanggang umabot ka ng 2 years. Tingnan natin kung walang mangyari. Yung mga matagal na dito, bakit kayo nandito kung hindi kayo pinagpapala ni Lord? Diba? Pinagpapala kayo, kaya kayo nandito eh. Although, hindi naman yung pagpapala ang hinahabol natin, kundi si Lord. Pero bonus yung blessing. Pag sumunod ka kay Lord, nakinig ka, yung mga prutas na to na sinasabi, the fruit, mararanasan mo. Blessing, pagbabago ng buhay, at yung mga kaluluwang nadadala mo kay Lord. So yung pangatlo, nabulok yung bunga, hindi nagpatuloy. Pero dito, sa pang-apat, sa good soil, ilan ang naging bunga niya? May 100, may 60, may 30. Tanungin mo yung katabi mo, alin ka sa apat? Sige, tanungin mo ngayon, pwede mo nang kausapin. Alin ka sa apat? Wayside? Rocky Road, no? Ice cream ata yan, no? Thorny or good soil? Tanungin mo yung katabi mo, titigan mo sa mata. Alin ka doon? Sister, tanungin mo, kailangan niyang sumagot. Alin ka dyan? Sige, sagot. Kailangan sumagot. And then, pag sinagot ka na, sabi mo, sa katabi mo, pares kayo magtanungan na, papunta tayo sa good soil. Yun ang goal natin, good soil. Pero sa ngayon, kailangan mo ma-identify asan ka. Dahil kung hindi mo aaminin, ang hindi umaamin, hindi umaayos. Umamin ka, saan ka ngayon? Dahil kung hindi mo nararanasan yung bunga, yung pagpapala, huwag mong pagbintangan si Lord. Huwag kang magtampo kay Lord. Ikaw ang may problema. Hindi mo inaayos yung puso mo. Wala tayong karapatang magtampo kay Lord. Dahil ang binibigay ni Lord sa atin ay kompletong buto. Ang problema, yung pagtanggap mo. Kung anong klaseng puso meron ka. So ang goal natin mga kapatid is good soil. At good soil, ito yung faith based on facts that leads to obedience.
Ang faith natin hindi nakabase sa emosyon na parang politika sa Pilipinas. Pag na-audyokan ka, kahit wala namang ginawang masama sa'yo, galit ka na. Tapos anong pinanggagalingan ng informasyon mo? TikTok. Paano mo nalaman na tama yan? May intel ka ba? Ako na may intel, na may connection sa iba't ibang ng gobyerno, I know what I say. Ngayon, pag Bible ang pinag-usapan, mas lalo. Ilang beses ko nang nabasa ang Biblia, siguro 20 times from Genesis to Revelation. So ngayon, ang pananampalataya ko is base sa katotohanan, sa facts, hindi sa hearsay, hindi sa emotion. Kaya pag ako tumayo sa paniniwala ko, sure bull ako dyan. Ngayon, pag ikaw bagong Kristiyano, bago kang nakikinig ng salita ng Diyos, you will not receive the whole facts. Minsan bibigyan ka lang ng konti. Pero pagkatapos mong maniwala sa konti, habang tumatagal ka, tumitibay yung pananampalataya mo. Kunyari, nung si Pedro ay nangisda, walang nahuli magdamag, dumating si Jesus, sabi ni Jesus, bumalik ka, manghuli ka uli. Tanghaling tapat. Ano na sa utak ni Pedro? How can this be? Gabi nga, walang nahuli, araw pa. Pero nung nag-try siya at napuno yung bangka niya, ano nang feeling ni Pedro? Diba? Nabigyan siya ng ebidensya. Powerful nga tong Jesus na to. Sila Joshua, umikot sa Wall of Jericho. Habang umiikot sila ng 6 days, siguro nag-iisip sila, para tayong mga tanga dito. Diba? Totorotot para bumagsak yung wall at totorototin natin yung mga kaaway para matalo. Parang yung faith nila, wala pang solid foundation. Pero nung bumagsak yung wall, ano yung faith nila? Aba, hindi lupit namin ikot-ikot lang pala ang katapat nito. So the facts is, nabubuo when you continue in the Word. Nakalagay din yun doon sa mga inaral natin. Sa good soil, ito yung mga nagpapatuloy with patience. With patience, sabi dito, tiyaga, tuloy-tuloy, nabubuo yung faith mo based on facts. At pag yung faith mo nakabase sa facts, hindi ka magigiba ng kahit anong problema. Mamumunga ka talaga. At ang sabi dito, yung faith na to ay maglilid sa obedience. Yung sinimula natin kanina, if you obey, if you love me, you will obey all my commands, sabi ni Jesus. So this is our goal, mamunga ng marami, to be a good ground. Sino yung gusto nito? Tayo. Tayo. This is our goal. Minsan, nag-iiba-iba tayo. Sa totoo lang, minsan good ground tayo, minsan hindi. May mga seasons din yung pakikinig natin. Minsan excited, minsan hindi. Pero let's focus talaga na maging good ground tayo. That's the goal is mamunga. Gusto nating ma-bless, gusto nating magbago. Gusto nating gumanda buhay natin, but we need to focus on the Word of God. Sino po yung mga first-timer? Meron po ba tayong mga ngayon lang nakadalo dito? Taas nga po ang inyong kamay, wagayway konti. Meron po? Ayan, kung meron po, tapos na tayo, closing prayer, punta kayo dito, pagpe-pray ko kayo. Punta kayo dito. Saglit lang po. Pagpe-pray ko kayo, then closing na tayo. Sige po, kung may mga nag-invite, pakisamahan nyo sila. Kung wala naman yung mga ushers natin dyan, paki-guide sila dito. Punta po kayo dito. Sige, may nakita ko ilan nagtaas ng kamay. Yan, tayo kayo dito, harap kayo sa akin. Ayan, welcome po. Welcome kayo sa Juhia. Ang Juhia po is Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang grupo ng mga Kristiyanong naniniwala lang kay Jesus at sa Bible lang. Wala kaming religyong tinataas dito at pinopromote. Jesus only. Okay? And Bible lang dahil everything na inaaral namin dito galing sa Biblia. Walang kathang isip. Walang kwentong kutsero dito. Walang gawa-gawa namin. Lahat yan nasa Bible. So ngayon, itong kanina, 4 na klase ng taong nakinig. Isa lang yung naligtas. At isa lang yung namunga. Alin doon ang gusto niya? Mukhang panay kay kabataan. Alin doon gusto niyo? Yung 3 o yung 4?
Siyempre naman, yung pang-apat, di ba? So yung pang-apat, ito yung tumanggap, naintindihan, tinanggap sa puso nila yung narinig. So ngayon, ang kailangan nating tanggapin sa puso natin, hindi lang yung narinig na salita. Sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula, yung salita ay naging tao. Si Jesus. Diyos na nagkatawang tao. At ang sabi doon sa John 1:12, itong Jesus na to, pag tinanggap mo, magiging anak ka ng Diyos. Dahil sabi na John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung sino ang mananampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. That means, makakapasok ka sa langit kung dumating na yung time na kunin tayo ni Lord. At mangyayari lang yon kung tatanggapin mo yung binigay niya. Sabi kanina doon, sa inaral natin, they listen, they understand, they accept. Gusto niyo bang tanggapin? So magpe-pray tayo. Lahat tayo. Lahat tayo yumuko, lahat tayo pumikit. And as we bow our head and close our eyes, pwedeng itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos. Tanda na tinatanggap nga natin yung sinasabi niya, yung salita niya. At higit sa lahat, tinatanggap natin yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas, ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, linisin, patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita. Pinapapasok kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot na kapikit. Pwede niyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan, sa mga kabataang ito. Kilala mo sila, alam mo yung buhay nila, alam mo kung bakit sila nandito. Sinet up mo sila to hear these words. Kaya I pray, Lord, beginning today, itong pagsisimula nila ng pakikinig ng iyong salita, kagaya nung narinig namin kanina, na kung magtutuloy-tuloy kami with understanding, with patience, Lord, yung faith namin madidevelop at mamumunga kami ng marami. At this age nila, Panginoon, hayaan mo na maranasan nila ang kabutihan mo, kapangyarihan mo sa buhay nila at sa pamilya nila. Dalangin ko ang kanilang patuloy na pagdalo sa lugar na to at makasama nila ang kanilang mga pamilya. At ganun din, Lord, sa lahat ng nandirito ngayon, sa aming narinig, piliin po namin yung good ground. Trabahuin namin ang aming puso na hindi kami manatili sa wayside, sa thorny, sa rocky, bagkos mapunta kami doon sa good soil, sa good ground. Dahil yun lang ang namumunga ng marami. 160, 30. Lord, yung bunga na yan, yung mga pagpapala, yung buhay namin na umaayos, yung mga kaluluwa na nadadala namin sa iyo. Kaya tulungan mo kami na maging mabungang mga anak mo, mga Kristiyano. And this week and this month of March, hayaan mo na maging fruitful ang aming mga negosyo, mga trabaho, mga Bible studies at lahat ng ginagawa namin sa iyo, sa buhay namin, maging mabungang lahat. Salamat po. We give you praise. We give you all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen.